Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Maganda ang talento ng kagandahan, na labis na ikinatutuwa ni Aljun. Mabuti, mayroon kang mga batang talento, na talagang nagpapagaan sa aming pamilya Aw. Well, mayroon akong isang 10,000 taong gulang na elixir dito. Ito ay ang elixir ay hindi na ipasa ng pamilya ng Aw, at ang batang babae ay maaaring pumunta mula sa ethereal na yugto sa itaas na yugto babae. Panipi, sa pamamagitan nito, naglabas si Aljun ng isang puting jade ball mula sa kanyang mga braso. Sa kanyang hitsura mag-isa, nakikita niya ang aura na dumadaloy sa tableta. Ito ay talagang isang top grade na produkto. Ang isang grupo ng mga tao ay agad na mukhang matako. Pagkatapos ng lahat, ang isang dan ay maaaring umakyat mula sa unang yugto ng ethereal realm, at kahit na masira ang ethereal realm hanggang sa kungtong realm, nanegel iligtas sa mga ordinaryong tao sa loob ng ilang taon o kahit na mga dekada. Ang ganitong uri ng bagay ay isang kayamanan para sa sinuman. Hindi mapigilan ni Ye Gotcheng ang paglunok ng kanyang laway. Ngayon ay halos wala na siya sa kungtong. Siya ay isang alagad ng nihilismo. Kung maaari siyang magkaroon ng ganoong tableta, marahil ay makakamit niya ang mas mataas na paglilinang. Gayunpaman, mayroon nito si Qin Shuang. Sa ganitong paraan, ang paglilinang ni Qin Shuang ay malamang nakasing taas ng kanyang paglilinang. Para kang Gotcheng, nasakam sa walang kabuluhan, ito ay talagang mahirap tanggapin. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magkamali sa harap ng walang kamatayang dagat. Hindi, salamat. Dahil doon, tumingin si Qin Shuang kay Master Sanyong. Master, pagod na po ako. Bababa muna ako at magpahinga. Bahagyang natigilan si Sanyong, at ang ilan ay naaawa sa paraan ng paggawa ni Qin Shuang. Kung tutuusin, pwede siyang paboran ng mga ka-level ni Aljun, na talagang blessing niya. Sa suporta ni Aljun, ang mga mapagkukunan ni Qin Shuang ay walang katapusan. Kahit na sa hinaharap, maaari niyang pakasalan si Aljun at pumasok sa walang kamatayang dagat. Ito ang pinapangarap ng maraming babae, ngunit tumanggi siya. Tumanggo si Sanyong at tumingin kay Qin Shuang sa kahihiyan, bakit gusto mong basagin ang iyong puso para sa isang patay na tao? Mga tao, kailangan mong tumingin sa unahan. Panipi, oo, Shuanger, isang hamak ng angkan ng demonyo, isang basura, isang garrison captain ng pamilya Aw wala talagang maihahambing. Sa oras na ito, ang panig ni Huyan ay tahimik ding nababalisa. Hindi siya basura, nag-iwan ng salita, galit na bumangon si Qin Shuang at nagmamadaling lumabas. Hindi niya papayagan ang sino man na magsalita ng masama tungkol sa Aaron. Nang makitang umalis si Qin Shuang, walang magawang umiling si Sanyong. Si Qin Shuang ay dapat ang pinakamahusay na disipulo ng nihilismo, ngunit ngayon ay maaaring mawala sa kanya ang lahat dahil sa taong iyon. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Gayunpaman, hindi pinangarap ni Sanyong na kung hindi igiit ni Qin Shuang at tretuhin siya ng mabuti, ang nihilism ay mapapahamak sa malapit na hinaharap. Pagkaalis ni Qin Shuang, hindi lang naguguluhan ang mukha ni Aljun, kundi puno rin ng kawalang kasiyahan. Siya ang pinuno ng garrison ng walang hanggang dagat na lugar.
Walang babaeng nang ahas na tumanggi sa sarili ng lantaran, lalo na sa harap ng napakaraming tao. Sa oras na ito, biglang bumunot ang bibig ni Ye Gucheng, at tumanggi si Qin Shuang. Ito talaga ang gusto niya. Gayunpaman, sakam, wala siyang balak na tumigil. Nakangiti siyang umupo at marahang ininom ang pil ni Ao Jun. Ang sabi niya, Captain Ao, huwag kang mag-alala. Ang ilang mga babae, kung hindi ka humiga sa kama, hindi ka magiging masunurin. Nga pala, gusto kong ipakilala ang sarili ko. Si Ye Gucheng, isa sa 3 bayani ng Nile Istmo, ay ang deputy leader din ng alyansa. Higit sa lahat, ako ang nakatatandang martial brother ni Qin Shuang. Panipi, nang marinig niya ito, sinabi niya, tumingin sa masamang ngiti sa mukha ni Ye Gucheng. Agad namang ngumiti ng malamig si Ao Jun, dinampot ang kanyang baso at tumangala at humigop. Sabi rin kay Ao, kapag mahirap makakuha ng babae, mas masaya siya. Ngumiti si Ye Gucheng, kung gayon, iinom muna ako kay Kapitan Ao. Ngumiti ng malumanay si Ao Jun. Bagamat hindi gaanong sinabi ni Ye Gucheng, lalaki siya. Sa kanyang mga mata, naunawaan ni Ao Jun na tutulungan ni Ye Gucheng si Qin Shuang. Uminom ng alak si Ao Jun. Sa oras na ito, nagpapakita rin si Ye Gucheng ng isang nasisiyahang ngiti. Well, sinabi ko ang dapat kong sabihin, at dapat akong bumalik. Ibinaba ni Ao Jun ang kanyang tasa ng alak, kinuha ang kanyang katulong, at lumakad palayo sa tulong ng isang grupo ng mga tao. Nang makitang wala na si Ao Jun, tahimik na sumulyap si Kuya Sanyong sa mapagmataas na si Ye Gucheng. Sa harap niya, may mga mabubulaklak na salita ang sinasabi niya, na mas nakakasama sa apprentice niya. Obviously, hindi pinapansin ni Ye Gucheng ang sarili niya ngayon. Gayunpaman, walang lakas ng loob na magsalita si Sanyong. Kahit na ang ambisyon ni Ye Gucheng ay higit na nakalantad at ang kanyang pag-uugali ay higit na kasuklam-suklam, halos tumakbo siya sa paningin ng kanyang mga binti. Kung mas malakas ang mga binti niya, ayaw pa niyang mawala sa harapan. Isang halimbawa si Qin Qingfeng. Tila sa lalong madaling panahon ang Nile Istmo ay maaaring maging isang halimbawa. Kahit na si Abbas Xianling ay maaaring maging isa pang halimbawa, gayunpaman, bilang karagdagan sa pakikipagsabwatan, ano ang maaari niyang gawin? Sa 3 anak ng Nile Istmo, si Qin Shuang ang may pinakamataas na talento at pinakamataas na limitasyon. Sa kasamaang palad, siya ay napupunta sa ilalim bilang isang basura, at si Lu Yunfeng ay may medyo mahihirap na kwalifikasyon. Ang tanging pag-asa niya ay si Ye Gucheng. Ipagdasal na lang ni Sanyong na hindi siya masyadong lumampas sa linya. At Aaron sa oras na ito, dinala ng Aaron si Ivory upang humanap ng isang lugar na malayo sa karamihan sa ilalim ng malaking puno para magpahinga. Dahil wala si Wang Wanzi sa labas ng bulwagan, wala siyang oras upang tumingin. Binigyan ni Bai Xiaosheng si Aaron na scroll. Pagkabukas pa lang ni Aaron ay sumimangot siya. Nagsasalita si Bai Xiaosheng, Kuya, ito ang larawan ni Wang Janzi, isang medikal na pantas. Ang Aaron ay medyo nakakatawa, mayroon ka bang bagay na ito? Haha, wala akong alam sa mundo. Tumango si Han Sanchen, isinulat ang hitsura ng mga karakter sa painting, at isinara ang scroll. Okay, salamat. Haha, it's my pleasure to serve Aaron. Tsaka mabait ka sa akin, kaya dapat tulungan kita. Tumawa si Bai Xiaosheng. Ano, ngayon naniniwala ka ba na ako si Aaron? Tumawa si Aaron. Tumango si Bai Xiaosheng, nagbigay ng mapait na ngiti, at itinuro ang kagubatan sa di kalayuan, may 4 na dragon doon. Oh, ang Aaron daw ay may kasamang 5 dragon, 1 dragon at 4 na dragon. Tumawa si Bai Xiaosheng. Ang 4 na dragon ay maaaring nagbabantay sa ibang tao, hindi ako. Oo, ito nga. Gayunpaman, paano ipaliwanag ang kakaibang peklat sa iyong kanang kamay? Malinaw, bukod sa isang malaking palakol, ano pa ang maaaring maging sanhi ng gayong sugat? Sa wakas, ito ay ang kagandahan sa iyong paligid. Ang mundo ay puno ng karunungan. Aaron biglang kakaiba tumingin sa gilid ng Ivory. Ivory ay din masyadong mausisa. Ang diyosa ng pagtaguyod ng pamilya daw ay parang diwata. Kahit may anak na siya, girlish pa rin ang anyo niya. Ang importante ay ang ugali niya. Si Bai Xiaosheng ay ngumiti ng may kumpiyansa. Temperament. Tumawa si Aaron. Noong panahong iyon, bilang 100 Xiaosheng sa mundo,
hindi ko makaligtaan ang gayong engranding pagtitipon. Doon ko nakilala si Fu Yao at labis akong naakit sa kanyang kagandahan at ugali. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay sa aming negosyo ay ang alalahanin, mga tao. Paano ko hindi maaalala ang isang napakagandang babae? Tumawa si Bai Xiaosheng. Sa pagkakaalam ko, si Han Sanchen ay may isang anak na babae na pinatay ng isang tao. Si Wang ang pinakamalamang na taong makapag-detoxify ng lason na ito. Sa makatuwid, batay sa nabanggit, dapat kang si Han Sanchen. Tumawa si Han Sanchen, ito ay karapat-dapat na maging isang kilalang tao sa mundo. Siya ay talagang nakahihigit sa mga ordinaryong tao sa mga tuntunin ng pagmamasid sa mga tao at pagtatala ng mga kaganapan. Si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog ay ngumiti at tumango, napag-usapan ko na ito. Ito ay isang maliit na kasanayan lamang upang maghanap buhay. Ngunit ikaw, na alam mong may mga tigre sa bundok, mas gusto mong maglakbay sa bundok ng tigre, alam mo na kung sisigaw ako na ikaw ay Aaron. Ano ang mangyayari sa iyo? Kapag pumasok ang tupa sa bibig ng tigre, kumpol lang ng tigre ang dumarating para mangagaw ng pagkain. Gayunpaman, sino ang tupa at sino ang tigre? Sino ang makakapagsabi hanggang sa huli? Tumawa si Aaron. Sinasabi na ang Aaron ay isang mababang antas na tao sa asol na planeta, ngunit siya ay napaka-proud. Kapag nakita ko siya ngayon, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Huwag mag-alala, ako ay isang daang Xiaosheng sa Jiangho. Bagamat alam ko ang lahat, mayroon din akong mga prinsipyo, ang mga kumakain sa pamamagitan ng bibig ay natural na magiging at mawawalan ako ng sasabihin at hindi dapat sabihin. Kung hindi ako maniniwala sa iyo, hindi ko sasabihin sa iyo ang tunay kong pangalan. Tumawa si Aaron. Dahil handa kayong maging tapat sa isa't isa, may sasabihin ako. Sa katunayan, hindi mahirap para sa iyo na hanapin si Wang Wanzi, isang medikal na santo, ngunit mas mahirap para sa iyo na hilingin sa kanya na tulungan ka. Si Wang Zizi, ang medikal na santo, ay isang baluktot at marahas na tao, at moody. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na makipag-ugnayan sa kanya. Bukod pa rito, kahit na sinasabi niyang walang malasakit sa katanyagan at kayamanan, siya ay talagang isang climber. Kung gusto mong humingi ng tulong sa kanya, maliban kung ito ay kapaki-pakinabang sa kanya, kaya kailangan mong maging numero unong tao at ikaw. Panipi, hindi na kailangang pag-usapan ni Bai Xiaosheng ito. Alam din ni Aaron na halos imposible para sa kanya na humingi ng tulong sa gayong tao. Bagamat isang celebrity na ngayon ang Aaron mula sa isang tiyak na punto ng view, ang naturang celebrity ay may negatibong marka. Natatakot ako na ang sino mang may kaugnayan sa kanyang sarili sa panahong ito ay hindi matatapos. Ang mga taong tulad ni Wang Jianzi ay lalayuan lamang siya. Maliban kung, biglang gustong tumigil ni Bai Xiaosheng sa pagsasalita. Maliban sa ano? Maliban kung maaari kang sumikat sa unang digmaang pandaigdig at walang kinalaman sa pangalan ng Aaron, tutulungan ka ni Wang. Gayunpaman, bagaman kulang ka sa isang bagay na ipaglaban sa patimpalak na ito, ang chain reaction ay ang suporta bumagsak din ng pamilya, kaya magkakaroon ito ng pangatlong malaking pamilya. Natatakot ako na ang sitwasyon ng digmaan ay magiging sobrang komplikado sa oras na iyon. Napakahirap para sa iyo na maging sikat. Umiling si Bai Xiaosheng. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nadismaya si Ivory. Napakahirap ng kompetisyon ng martial arts sa mundo. Kung ito ay nauugnay sa pag-usbong ng ikatlong pinakamalaking pamilya, ito ay magiging mas mabangis kaysa sa maaari naming isipin. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa mga interes ng maraming tao. Masasabi pa nga na isa itong pagkakataon na hinihintay ng marami. Natural, sa harap ng pagkakataon, walang gustong pakawalan ito. Aakyat sa langit ang dragon, Aaron. Gusto mo bang bumangon o sumisid? Ang daang Xiaosheng sa lawa ng ilog ay tumitingin kay Aaron na nakangiti sa oras na ito at sinabing may matamis na ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.